Roderick, kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar na iyong kinaroroonan? Rosalie, sa ngayon nga ay nararamdaman na natin yung malakas na pagbugso ng hangin dito sa may Prieto Diaz, Sorsogon. Bagamat hindi pa ganun kalakas yung pag-ulan dito, paambon pa lang at bahagyang lumalakas pa lang yung ulan, makulimlim na rin dito at mga 1 o 2 oras o kaya mga hanggang alas 2 ng hapon ay inaasahan na nga yung pagsimula ng pananalasan ng Bagyong Pipito dito sa bayan ng Prieto Diaz sa Sorsogon na sa ngayon ay nasa ilalim na ng signal number 3. Nandito ako ngayon sa isang coastal area dito sa bayan ng Prieto Diaz at sa barangay Diamante partikular. At kung makikita natin dito, mula dito sa kinaroonan ko ay tanaw yung malalaking alo na bahagi mula dyan sa Pacific Ocean kung saan niya inaasahan na manggagaling itong Bagyong Pipito. At ang kagandahan naman sa lugar na ito, meron silang bakawan dito, may bakawan at merong coastal road na nagsisilbing seawall nila na posibleng maging pananggalang nila sa pagtama nga nung inaasang storm surge dito. Itong mga bahay na nandito sa malapit sa coastal road ay mga evacuated na yan. Meron na lang mga ibang mangingisda dito na minomonitor ang sitwasyon. Itinaas yung mga bangka nila dito sa coastal road. At minomonitor nila yung sitwasyon kung ano nga ba ang mangyayari na sa dito sa lugar na ito sa Prieto Diaz dahil talagang harap ito ng Pacific Ocean. Yung mga pamilya nila ay nandun na sa mga evacuation center simula pa kagabi o kahapon. Maaga rin kasing nag-utos ng evacuation yung provincial government ng Sorsogon. So kahapon pa lang nagpatupad na ng evacuation kahit maaraw pa at nagpatupad pa nga ng curfew para yung mga tao talaga wag nang lumabas, manatili na sa kanilang mga bahay. Dito sa Prieto Diaz particular, nasa 1,200 families na dito ang evacuated batay doon sa nakuha nating impormasyon mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kanina. At yung mga evacuation center dito ay nakita naman natin sa pag-ikot natin kanina na maayos naman, mapaaralan yung iba. At yung municipal building mismo ng bayan ng Prieto Diaz, yung 3rd floor nun talagang may designated na evacuation center. Kaya medyo safe hindi siguro aabutin na ng ng storm surge sakali magkaroon ng storm surge dito. At ang pakiusap lamang ng lokal na pamahalaan dito sa Prieto Diaz kasi nangyayari Rosalie kapag ganitong panahon kung kailang kasagsagan ng pagtama ng bagyo saka nawawala yung mga signal ng telecommunications natin, company natin. Ang pakiusap nila sana kahit yung malakas na yung hangin, kasagsagan na ng bagyo, ay huwag mawala yung linya ng komunikasyon kasi nga crucial yon sa pag-contact nila doon sa kanilang mga tao, lalo na yung mga nasa field, mga personnel nila para sa pagresponde o pagsaklolo doon sa ating mga kababayan na posibleng mangailangan ng tulong sa kasagsagan ng bagyo. Pakinggan natin yung panawagan ni Mayor Romeo Dumasian, ang punong bayan po ng Prieto Diaz. Ngayon Rosalie, dito sa kinaroonan ko na, ang pinangangamba dito, yung pinangangamba ng mga kababayan natin dito sa coastal area na ito, ay kapag nataon na yung pagtama o kasagsagan ng bagyo ay sumabay doon sa high tide. Yung kasi ang posibilidad na talagang tumaas yung tubig dito kapag high tide na at sumabay pa yung kasagsagan ng pananalasan ng bagyo, talagang tataas yung tubig, yung dalo yung tataas talaga at inaasahan nga doon sa abiso ng NDRRMC at ng Pag-asa na nakukuha natin, mga alert, text message alert natin na nakukuha natin sa lugar na ito, talagang 2 to 3 meters yung storm surge na inaasahan sa mga coastal areas dito sa Sorsogon, lalo na dito sa silangang bahagi ng Sorsogon na nakaharap sa Pacific Ocean kung saan magmumula itong Bagyong Pipito. Rosalie. Roderick, kanina nabanggit mo nga yung isa sa mga evacuation center ay mismo dun sa 3rd floor ng Municipal Hall. Pero gaano ba yan kalayo sa Dalampasigan? Ilang kilometro ang layo niyan sa Dalampasigan ng Sorsogon?
Dito sa Preto Diaz, Sorsogon, yung kanilang munisipyo dito ay hindi naman ganun kalayo, walang 1 kilometro. Siguro mga 200 hanggang 300 metro ang layo mula dito sa seawall na kinaroroonan ko ngayon, yung kanilang municipal building kung saan nga merong designated na evacuation area para sa mga residente dito. O doon sana banggit mo na nakikiusap yung LGU sa mga telco na sana mapanatili yung communication line. Pero dahil nga sa bagsik nitong bagyong Pepito, maraming patutumbahing puno at poste ng kuryente at komunikasyon, ano yung naiisip naman na opsyon ng lokal na pamahalaan sakali nga na magkaroon ng pagkaputol sa linya ng komunikasyon? Roderick, may iba ba silang means na naiisip o meron bang ibang opsyon ang telco sa pakiusap ng lokal na pamahalaan? Sa ngayon wala pa silang ibang option nga. Kaya nga yun ang pinapakiusap nila. Sana wag mawala yung signal ng mga telco sa kasagsagan ng bagyo. At kung mawawala man, pagkatapos sana ng bagyo ay maibalik agad. Sakaling nawala dahil sa kasagsagan ng bagyo, maibalik agad yung signal ng mga telco dito para dun sa monitoring at reporting. Kasi yun yung crucial sa part ng LGU, yung pag-responde nila, yung hindi makontak yung mga tao at hindi rin sila makontak. Talagang crucial yung komunikasyon. Kaya yung pinapakiusap nila. Wala naman silang ibang mga equipment dito pa, kagaya ng mga satellite phone na pwedeng magamit. Wala silang ganong capability sa ngayon. Kaya ang mahigpit yung kanilang pakiusap na sana kung mawala man, may balik agad yung signal ng ating mga telco. Paglipas nitong bagyong Pepito o patapos makadaan ng bagyong Pepito dito sa bahaging ito ng Sorsogon. Rosalie. Alright, maraming salamat Roderick Mendoza, nag-ulat ng live mula sa Prieto Diaz, Sorsogon.